Si Don Armando Mondragon, isang dating makapangyarihang negosyante, ay nakaratay sa ospital dahil sa sakit sa puso. Sa kabila ng yaman niya, malungkot at nag-iisa siya. Wala siyang anak at iniwan siya ng mga taong minahal niya noon dahil sa kanyang pagiging strikto at malamig. Hanggang sa dumating si Kyla, isang batang nurse na may kabaitan, tapang at puso mapagbigay. Si Kyla ay tila liwanag sa madilim na mundo ni Don Armando. Sa bawat araw na lumilipas, muling natutunan ni Don Armando kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal, pagpapatawad, at pag-asa. Ngunit, isang araw, sinabi ni Don Armando ang kanyang huling hiling, na maranasan niyang mahalin muli, hindi bilang isang pasyente o bilang isang mayaman, kundi bilang isang tao. Hindi ito para mabigyan ng kasiyahan ang sariling pangangailangan, kundi isang taos-pusong pagnanais na maramdaman ang init ng tunay na pagmamahal bago siya pumanaw. Sa huli, matutuklasan ni Kyla ang lihim na nakatago sa likod ng pangalan ni Don Armando. Isang lihim na magbabago sa buhay niya magpakailanman. Magandang araw mga kaibigan, isang story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na sana ay magbigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay paki-like po ng ating video, pa-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tahimik ang ospital sa dapit hapon. Ang tunog ng makina at may hinangyabag ng mga nurse ang tanging maririnig. Sa VIP room 207, nakaratay ang isang matandang lalaki na halos mawala na ng gana sa buhay. Siya, si Don Armando Mondragon, isang dating kilalang negosyante na minahal ng pera, ngunit nilimot ang panahon. Mahinang kumakalansing ang tray na pumasok ang isang nurse. Magandang hapon po, Sir Armando. Oras na po ng gamot niyo. Magalang na sabi ng dalaga habang nakangiti. Siya, si Kyla Ramirez, bagong assign na nurse sa ward. Tatapa, magaan ang kilos at may ngiting parang araw na sumisikat sa malamig na silid. Hindi umimik agad si Don Armando. Sa halip ay tinitigan lamang niya ang dalaga. Kyla, di ba? Ikaw yung palaging maaga sa duty. Mahina niyang tanong. Opo, sir. Sagot ni Kyla habang inaayos ang IV line. Mas gusto ko pong maagang nakakaikot para hindi nahuhuli sa rounds. Bahagyang umiti ang matanda. Kung ganyan sana lahat ng kabataan ngayon, baka mas tahimik ang mundo. Napangiti rin si Kyla. Hindi naman po lahat tamad, sir. Mailan pa rin pong naniniwala na ang kabaitan ay bahagi ng trabaho. Tahimik sandali, tinitigan ni Don Armando ang dalaga na tila ba may gustong sabihin ngunit pinipigilan. Makalipas ang ilang sandaling katahimikan ay nagsalta ulit ang pasyente. Alam mo, iha, kapag matanda ka na, napapaisip ka kung ano ba talaga ang halaga ng pera. Akala ko noon, lahat ng problema kayang ayusin ng kayamanan. Pero ngayon mag-isa na lang ako. Parang wala rin itong saysay. Hindi alam ni Kyla kung ano ang sasabihin. Ramdam niya ang lungkot sa boses ng matanda. Sir? Mahina niyang sabi. Hindi pa po huli para maramdaman ulit ang saya. Baka lang po kailangan niyo ng kasama, hindi ng karangyaan. Napangiti si Don Armando sa unang pagkakataon. Ang ganda ng sinabi mo, iha. Hindi mo alam kung gaano kalalim ang tamang yun sa puso ko. Habang inaayos ni Kyla ang kumot ng matanda, di niya alam na sa simpleng ngiting iyon, isang bagong pag-asa na ang sumibol sa puso ni Don Armando. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, nakaramdam siya ng kakaibang tibok. Hindi galing sa sakit ng puso, kundi sa pagnanais na mabuhay pa. Kinabukasan, maaga ulit dumating si Kyla sa ospital. Sanay na siyang sinalubong ng mga pasyente na tila walang gana sa buhay.
Ngunit, iba si Don Armando. May kung anong bigat sa likod ng kanyang mga mata na parang may lihim na gustong ilabas. Pagpasok niya sa silid, abala ang matanda sa pagtitig sa isang lumang litrato. Nakatitig siya roon na parang isang alaala ang muling nabubuhay. Magandang umaga po, Sir Armando. Bati ni Kyla sabay ngiti. Tumingin ang matanda sa kanya at marahang itinago ang larawan. Magandang umaga rin, Iha. Alam mo bang ikaw lang ang bumabati sa akin ng buong puso dito? Napangiti si Kyla. Siguro po dahil sanay akong may kausap na matanda. Lumaki kasi akong walang lolo, kaya po parang kayo na rin yun. Bahagyang natawa si Don Armando, pero agad ding natigilan. Kung alam mo lang, Iha, minsan, ang mga tao akala mong matatag, sila pala ang pinakamarupok sa loob. Bakit niyo po nasabi yan, sir? Tanong ni Kyla habang naayos ang kama. Mabagal, ngunit mabigat ang bawat salita ng matanda. Dahil ako yun. Noon, isa akong negosyanteng hinahangaan, may bahay, may sasakyan, may mga taong yumuyuko sa harap ko. Pero sa sobrang paghabol ko sa tagumpay, nakalimutan kong magmahal. Iniwan ako ng asawa ko, ang anak kong babae, hindi ko na muling nakita. Napahinto si Kyla sa ginagawa. May anak po pala kayo? Oo. Mahinang sagot ni Don Armando. Maria Angela ang pangalan niya. 7 taong gulang siya nang huli ko siyang makita. Umalis ang nanay niya dahil sa kasinulungilingan ko. Akala ko babalik sila pero hanggang ngayon wala pa rin. Natahimik ang silid. Tanging tunog ng hangin si aircon ang maririnig. Ramdam ni Kyla ang bigat ng hinanakit ng matanda. Sir, siguro po hindi pa huli para humingi ng tawad. Baka po may paraan. Ngumiti ng mapait si Don Armando. Hindi ko na alam kung buhay pa sila. Pero alam mo, Kyla, minsan naisip ko, kung mabibigyan pa ako ng pagkakataon, gusto ko maramdaman muli ang pagmamahal. Hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang simpleng tao. Lumampi ang kamay ni Kyla sa braso ng matanda. Baka po, yan ang dahilan kung bakit nagtagpo tayo, sir. Baka ako po ang paraan para matupad niyo yan. Tumahimik si Don Armando at unti-unting lumambot ang kanyang mga mata. Kyla, kung ganyan ka rin magmahal sa toong buhay, tiyak na magiging maswerte ang lalaking mamahalin mo. Napangiti lang ang dalaga, ngunit sa loob-loob niya, naramdaman niya ang kakaibang init sa bawat salitang iyon. Init na unti-unting bumubuhay hindi lamang kay Don Armando, kundi pati sa kanya. Sa araw na iyon, nagsimula ang kakaibang koneksyon sa pagitan nila. Isang ugnayang walang hangganan sa edad, yaman o panahon, kundi sa pusong marunong umunawa. Lumipas sa mga araw at tila naging masigla si Don Armando. Ang dati malamig na silid ay napuno ng halakhakan tuwing naroon si Kyla. Parang ang bawat pagpasok ng dalaga ay nagdadala ng bagong simoy ng buhay. Sir, kailangan niyo pong ubusin tong sabaw. Paalala ni Kyla habang iniaabot ang tray. Sabi po ng doktor, dapat po kayong kumain ng tama. Ngumiti ang matanda. Ang hirap kumain kapag ikaw lang mag-isa, pero dahil ikaw ang nagsabi, susubukan ko. Napatawa si Kyla. Nako, kung ganyan lagi, baka gumaling kayo agad. Tumingin si Don Armando sa kanya, seryoso, ngunit may ngiti sa labi. Kung ikaw ang dahilan, baka nga may pag-asa pa akong gumaling. Makahulugan na saan ni Don Armando. Sandaling natahimik si Kyla. Alam niyang biro iyon, ngunit may kung anong lambing sa tono ng matanda. Sir naman, sagot niya.
Masyado niyo po akong pinupuri. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya maipaliwanag kung bakit tuwing tinitingnan niya si Don Armando, parang nakikita niya ang isang batang nawawala sa dilim. Isang pusong matagal nang naghihintay ng liwanag. Isang gabi, habang nagbabantay siya, napansin niyang gising pa rin ang matanda. Sir, hindi pa po kayo natutulog? Hindi pa ako inaantok. Sagot nito. Kyla, pwede ba kitang makausap sandali? Umupo si Kyla sa tabi ng kama. Siyempre po, sir. Ano po yun? Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin to. Sa tuwing pumapasok ka rito, nararamdaman kong may dahilan pa para mabuhay. Parang binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon. Napatigil si Kyla, hindi niya alam kung ano ang isasagot. Sir, baka po dahil gusto niyang maramdaman niyo ulit ang halaga ninyo, hindi lang bilang negosyante, kundi bilang tao. Tumango ang matanda at may bahagyang luha sa kanyang mga mata. Ang tagal ko nang hindi naririnig yan. Salamat, Kyla. Kinabukasan, dinalhan ni Kyla si Don Armando ng isang maliit na paso ng halaman. Para po may kasama kayo rito. Sabi nila, kapag may halaman, mas gumaganda ang hangin. Ngumiti si Don Armando habang tinatanggap iyon. At kapag may tulad mong mabait na kaluluwa, mas gumaganda ang buhay. Mula noon, naging simbolo ng pag-asa ang maliit na halaman sa silid. Tuwing nadidiliman ang isip ni Don Armando, tinitingnan lang niya ito. At maaalala niya ang ngiti ni Kyla, ang kanyang munting liwanag sa madilim na mundo. Ngunit, habang mas nagiging malapit sila, unti-unti rin lumalalim ang tanong sa puso ni Kyla. Hanggang saan kaya kong ibigay sa isang taong malapit ng mawala? At kay Don Armando, isang lihim na desisyon ang kanyang binubuo. Isang hiling na magbabago sa buhay nilang dalawa. Lumipas ang ilang linggo at unti-unting humina si Don Armando. Minsan ay nakangiti pa rin siya pero ramdam ni Kyla na may mabigat sa puso ng matanda. Ang dating masiglang pag-uusap nila ay napalitan ng mga sandaling tahimik, puno ng pagninilay. Isang hapon, natatnan ni Kyla si Don Armando na nakatingin sa bintana. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang ganda, diba? Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung ilang paglubog pa ang makikita ko. Lumapit si Kyla, inabot ang kamay ng matanda at marahang pinisil iyon. Sir, wag naman po ganyan. Marami pa po kayo makikitang araw. Magiling po kayo. Ngumiti si Don Armando, ngunit may lungkot sa likod ng kanyang mga mata. Alam kong niloloko ko na lang ang sarili ko, iha. Nararamdaman ko na. Malapit na talaga. Nalaglag ang puso ni Kyla. Hindi niya alam kung paano sasaluhin ang ganitong usapan. Sir, tulong niya. Hinawakan ni Don Armando ang kamay niya nang mas maghipit. Kyla, may hilingin sana ako. Baka ito na ang una at huli kong pagkakataon. Tahimik ang silid. Ramdam ni Kyla ang bigat ng bawat salitang lumalabas sa labi ng matanda. Gusto kong maramdaman na may nagmamahal sa akin, hindi bilang pasyente, hindi dahil sa awa, kundi bilang isang taong may puso. Gusto kong pumanaw na may ngiti, yung mararamdaman kong mahal pa rin ako ng mundo. Naluha si Kyla. Hindi ito tungkol sa pisikal na kaligayahan. Naroon ang hiling ng isang pusong matagal ng uhaw sa pagmamahal. Isang taong gustong maramdaman na may halaga pa siya. Sir, mahina niyang tugon. Hindi ko man po kayo kayang mahalin tulad ng dati niyong asawa,
Pero kaya ko po kayong mahalin bilang isang taong karapat-dapat mahalin dahil mabuti po kayong tao. Napaluha si Don Armando, ngunit ngumiti. Salamat, Kyla. Iyon lang ang gusto kong marinig, na may isa pang taong nakakita sa akin bilang ako. Hindi bilang Don, hindi bilang mayaman, kundi bilang Armando. Lumapit si Kyla at marahang hinawakan ang pisngi ng matanda. Sir, habang nandito po ako, hindi kayo mag-iisa. Iyan po ang pangako ko. Isang katahimikan ang bumalot sa silid. Sa labas, sumasayaw ang liwanag ng pagpapalubog na araw sa mga kortina. Tila nagpapaalam sa isang araw na puno ng pag-asa at kabiguan. Ngunit, sa gitna ng lahat ng iyon, isang bagong pangako ang tumibok sa pagitan nila. Pangakong magpapatuloy hanggang sa dulo ng hininga ni Don Armando. At sa sandaling iyon, alam ni Kyla na ang kanyang trabaho ay hindi na lang basta tungkulin, kundi isang misyon na maging liwanag sa nalalabing sandali ng isang pusong matagal nang naghihintay ng pag-ibig. Simula ng gabing iyon, tila may nagbago sa paligid ni Don Armando. Ang dating madilim na silid ay napuno ng kulay. Tuwing dumarating si Kyla, nagiging masiglat siya, nagbibiro pa nga minsan. Parang bumalik ang sigla ng isang pusong matagal nang nawalan ng saysay. Sir, may dala po akong bagong paso, sabi ni Kyla habang inilalagay ito sa mesa. Sabi nila, kapag marami kang halaman, mas sumahaba ang buhay. Ngumiti ang matanda. Kung totoo yan, baka magtanim ako ng buong hardin. Pareho silang natawa, para bang wala silang sakit, problema, o takot sa kamatayan. Sa mga sandaling iyon, sila lang ang magkasama. Dalawang kaluluwang, magkaibang mundo, ngunit pinagtagpo ng tadhana. Minsan, nagdadala si Kyla ng mga kwento ng buhay sa labas. Tungkol sa mga batang tinuturuan niya minsan sa outreach, tungkol sa kanyang pangarap na maging herd nurse balang araw. Tahimik lang si Don Armando na nakikinig. Ngunit sa loob-loob niya, nakikita niya sa dalaga ang kabataan at kabutihang patagal nang nawala sa kanya. Kyla, tanong niya isang araw, bakit ka nag-nurse? Napangiti si Kyla. Kasi gusto kong gamutin ang mga taong nasasaktan, hindi lang sa katawan, kundi sa puso. Tumango ang matanda. Kung ganon, napagaling mo na ako. Ha? Natatawang tanong ng dalaga. Hindi mo lang alam pero araw-araw, unti-unti mong ginagamot ang puso kong matagal ng sugatan. Napatigil si Kyla, may kung anong mainit na dumaloy sa kanyang puso. Sir, kung may magagawa po ako para mas maging masaya kayo, sasabihin niyo lang po ha. Ngumiti si Don Armando, ngunit sa likod ng ngiting iyon ay ang lihim niyang pag-aalala. Ramdam niya na kahit gaano pa siya kasigla, may oras na hindi na niya kayang labanan ng sakit. Ngunit ayaw niyang makita ni Kyla ang takot niya. Gusto niyang maalala siya nito bilang taong masaya, hindi bilang isang matandang malapit nang mawala sa mundo. Kinagabihan, habang binabantayan siya ni Kyla, bigla itong tinawag ni Don Armando. Kyla, pwede ba kitang tawagin na anak? Minsan, nabigla ang dalaga, ngunit ngumiti. Siyempre po, sir, kung makakapagpasaya po sa inyo, magiging anak ninyo ako. Tumulo ang luha sa mata ng matanda. Salamat, Kyla. Baka nga ito ang regalo sa akin ng langit. Isang anak na matagal kong hinintay. At sa unang pagkakataon, nakatulog si Don Armando ng may ngiti sa labi. Sa tabi niya, si Kyla.
Tahimik na nagdarasal na sana kahit papaano pahabain pa ng Diyos ang oras ng taong natutunan na rin niyang mahalin. Hindi bilang pasyente, kundi bilang isang taong nagpapaalala kung gaano kabuti ang magmahal nang walang hinihinging kapalit. Maagang pumasok si Kyla kinabukasan, ngunit pagkabukas niya ng pinto ng silid, tahimik si Don Armando. Nakapikit ito, tila malalim ang iniisip. "Sir?" May nahon niyang tawag. Idinilat ng matanda ang mga matan at ngumiti. "Ah, Kyla. Mabuti at nandito ka. May ipapakiusap sana ako sa iyo." Lumapit ang dalaga, nag-aalala. "Ano po yun, sir?" Mabagal na kinuha ni Don Armando ang isang lumang sobre sa ilalim ng kanyang unan. "Matagal ko nang gustong ipadala to, pero wala akong lakas ng loob." Sulat ito para sa anak kong si Maria Angela. Hindi ko alam kung nasaan siya, pero baka matulungan mo akong hanapin siya. Napatitik si Kyla sa matanda. "Sir, gusto niyo po ba talaga? Hindi niyo po ba natatakot na baka hindi niya kayo tanggapin?" Ngumiti si Don Armando, may lungkot sa kanyang mga mata. "Mas gugustuhin kong maramdaman ng sakit na pagtangi kaysa mawala na may tanong sa puso ko." Maingat na tinanggap ni Kyla ang sobre. "Gagawin ko po ang lahat para mahanap siya." "Salamat, iha." Mahinang sabi ni Don Armando. "Kapag nabasa niya yan, gusto kong alaman niyang mahal ko pa rin siya kahit nagkamali ako. At kung sakaling hindi ko na siya makita, sana mapatawad niya ako." Habang hawak ni Kyla ang sulat, napansin niyang nanginginig ang kamay ng matanda. "Sir, magpahinga na po muna kayo. Ako na po ang bahala." Ngumiti si Don Armando. "Kyla, alam mo ba? Lahat ng pagsisisi ko, dinala ko sa ospital na to. Pero ikaw ang dahilan kung bakit nakaramdam ako ng kapayapaan. Parang ikaw anak kung hindi ko nakilala." Napaluha si Kyla. "Sir, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Marami pa po kayong oras." "Hindi ko alam, iha. Pero kung sakaling dumating na ang oras ko, gusto kong malaman mong naging masaya ako dahil sa'yo." Hindi na napigilan ni Kyla ang luha. Mahigpit niyang hinawakan ng kamay ng matanda. "Sir, pangako po, hanapin ko si Maria Angela. Hindi ko po kayo bibiguin." Kinagabihan, habang pauwi si Kyla, patuloy siyang nag-iisip tungkol sa sulat. May tanong na bumabagabag sa kanya. Bakit parang pamilyar lahat ng ito? Pangalan, ang kwento, paraan ng pagkakwento ni Don Armando. Parang may koneksyon sa kanyang sariling buhay. Pag-uwi niya sa maliit na apartment, binuksan niya ang kanyang lumang kahon ng mga gamit. Nandoon ang birth certificate na naiwan ng kanyang ina bago ito pumanaw. Pinasa niya iyon ng mabuti at sa ilalim ng pangalan ng ama, nakasulat, Armando Mondragon. Napatulala siya. Naramdaman niyang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala. Ang lalaking inalagaan niya, ang matandang minahal niya bilang ama, ay siya pala, ang kanyang tunay na ama. Hindi mapakali si Kyla buong gabi. Paulit-ulit niyang tinitigan ang lumang birth certificate na hawak niya, at sa bawat pagbasa ng pangalang Armando Mondragon, parang unti-unting nagiging malinaw ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Ang mga gabing umiiyak ang kanyang ina, ang mga salitang, "Iniwan kami ng tatay mo." Ngayon, alam na niya kung sinong lalaking iyon. Si Don Armando. Ang pasyenteng araw-araw niyang inaalagaan, pinapainom na gamot, pinapangiti sa bawat pagod na araw,
ay siya palang ama niyang matagal nang hinahanap ng kanyang puso. Kinabukasan, hindi niya alam kung paano haharapin ng matanda. Sa bawat hakbang, papasok sa silid, pakiramdam niya'y mabigat ang kanyang puso. Pagbukas niya ng pinto, naroon si Don Armando, nakaupo at tila masigla. Kayla, buti dumating ka na. May gusto sana akong sabihin. Ngunit natigilan siya nang makita ang luha sa mata ng dalaga. Ano nangyari, iha? Lumapit si Kayla. Nanginginig ang tinig. Sir, may nalaman po ako kagabi. Nag-aalala ang matanda. Ano yun? Dahan-dahan niyang inilapag ang birth certificate sa mesa. Ito po, pangalan niyo ang nakalagay bilang ama ko. Nanlaki ang mga mata ni Don Armando. Nanginginig. Niyang kinuhang papel, binasa, at bumigat ang kanyang paghinga. Maria Angela Ramirez. Mahina niyang sabi. Iyan ang buong pangalan ng anak ko. Naiiyak na sahad ng Don. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Kayla, ikaw si Angela? Tumango ang dalaga, umiiyak. Oo, sir. Ako po yung anak niyong iniwan noon. Hindi ko rin po alam hanggang kagabi na isipan ko buklatin ang kahon na iniwan sa akin ni inay. Sandaling tumigil ang mundo sa pagitan nila. Dahan-dahang tumayo si Don Armando kahit nangihina. Anak ko. Bulong niya habang niyakap si Kayla. Anak ko pala ang tanging tao nagbigay muli ng dahilan para mabuhay ako. Patawarin mo ako sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Niyakap din siya ni Kayla na humahagulgol sa pag-iyak. Papa, hindi ko po alam kung magagalit ako o maawa, pero ngayon nandito na kayo, ayoko sayangin pa ang panahon. Anak, nanginginig na sabi ni Don Armando. Patawarin mo ako, masyado akong naging abala noon sa paghahanap ng yaman. Hindi ko namalayan, nawawala na pala ang pinakamahalaga. Hinaplos ni Kayla mukha ng ama. Matagal ko na rin po kayo hinihintay niyan, pa. Hindi ko po kailangang mahinig ang dahilan. Ang mahalaga po, natagpuan ko na kayo at pinagtatawad na kita pa. Pareho silang umiiyak, ngunit sa gitna ng mga luha ay may kasamang paghilom. Ang silid na dati puno ng lungkot, ngayoy tila sininagan ng liwanag ng kapatawaran. At sa unang pagkakataon, matapos sa mahabang panahon, pareho nilang naramdaman ang pagkakabuo ng matagal nang nawawalang bahagi ng kanilang mga puso. Ngunit, kasabay ng muling pagkikita ay ang katotohanang hindi na rin magtatagal ang oras ni Don Armando. At iyon ang kinatatakutan ni Kayla. Pagkatapos ng emosyonal na gabing iyon, tila nagbago ang lahat sa loob ng silid ni Don Armando. Hindi na ito parang silid ng isang taong naghihintay ng kamatayan, kundi tahanan ng isang pusong muli na bigyan ng dahilan upang mabuhay. Kahit pa sandali na lang. Bumangon si Kayla kinabukasan, dala ang ngiti na matagal nang nawala sa kanyang mga labi. Habang inaayos niya ang una ni Don Armando, napansin niyang gising na ito at nakamasid sa kanya. May kakaibang kislap sa mga mata. Magandang umaga, Papa. Bati ni Kayla habang iniaabot ang tasa ng mainit na tsaa. Kumusta na ang pakiramdam niyo? Mas magaan na, anak. Sagot ng matanda na may ngiti. Siguro kasi nagising akong may dahilan para ngumiti ulit. Salamat sa iyo, Kayla. Napayuko si Kayla, hindi maitago ang pamumulan ng pisngi. Ginagawa ko lang po ang tungkulin ko bilang nurse. Sabi niya, pero sa loob-loob niya, alam niyang higit pa ron ang nadarama niya. Lumipas ang mga araw at unti-unting nagkaroon ng bagong sigla si Don Armando.
Nagsimula siya makipagkwentuhan sa ibang pasyente, tumawa ng madalas, at minsan pa nga'y kumakain ng sabay kay Kyla sa Jardín Hospital. Parang bumalik ang batang Don Armando na puno ng pangarap at pag-asa. Isang umaga, habang naglalakad sila sa hardin, tinanong siya ni Kyla, "Papa, kung mabibigyan pa kayo ng isa pang pagkakataon, ano gusto niyong gawin?" Sandaling natahimik ang matanda bago tumingin sa langit. "Gusto kong huminga ng malalim, maramdaman ang hangin, at ipikit ang mga mata ko habang may taong katulad mo sa tabi ko. Sapat na yun para masabi kong masaya akong nabuhay." Naluha si Kyla sa mga salitang iyon. "Napakabait niyo pong tao, Papa. Sana lahat ng mayaman. Kasing yaman din ang puso niyo." Ngumiti ang matanda at marahang hinawakan ng kamay ng dalaga. "Ang yaman ko, Kyla, ay wala sa pera, na sa mga taong tulad mo na handang magmahal ng totoo kahit walang kapalit." Mabilis ang paglipas ng panahon sa ospital. Kahit pa lumala ang kalagayan ni Don Armando, hindi nawawala ang determinasyon niyang bumawi sa anak niyang si Kyla. Hindi pera o yaman ang nais niya ngayon, kundi ang tiyakin na kahit wala na siya, magiging maayos ang buhay ng anak na matagal na niyang hindi nakasama. Isang umaga, pumasok si Kyla sa silid, dala ang gamot at tray ng pagkain. Ngunit paglapit niya, may kakaibang bisita na naroroon. Nakapormal at may hawak na maleta ang binatang lalaki. "Magandang umaga po, Sir Armando. Ako po si Dominic, abogado po ninyo." Mahinang bati ng binata. Ngumiti si Don Armando ng pilit. "Ah, Dominic, salamat at dumating ka." Tiningnan ni Kyla ang lalaki. Medyo nagulat. Abogado po? Sir, ano po ang dala niyo?" Tumango si Don Armando. "Kyla, iha, may hiling ako sa'yo. Hindi ko man ito may pangako ng personal pero gusto kong ipagkatiwala sa iyo ang lahat ng natitirang ari-arian ko." Nabutla si Kyla, hindi makapaniwala. Paano po, sir? Hindi ko po kailangan ng yaman niyo." Ngunit iha, sagot ng matanda, nanginginig ang boses nito. "Ito ang paraan ko para bumawi sa lahat ng panahon na nawala ako sa buhay mo. Ang pera at ari-arian na hindi mahalaga sa akin, pero gusto kong maging ligtas at masaya ka kahit wala na ako anak." Dahan-dahang inilatag ni Dominic ang mga papeles sa mesa. May kontrata at testamento, malinaw na nakasaad na si Kyla ang magiging tagapagmana ng lahat. Si Sir Armando mismo ang nag-ayos nito, paliwanag ni Dominic. Napahinto si Kyla sa pagbasa. Luha ang bumabalot sa kanyang mga mata. "Papa, hindi ko po alam kung ano ang sasabihin. Salamat po pero hindi ko po kailangan ito." Hinawakan siya ni Don Armando ng mahigpit. "Kyla, anak ko, ang kailangan mo lang ay malaman mo na kahit kailan ay iniisip kita at mahal kita. Ang yaman na ito ay simbolo lamang ng aking paghingi ng tawad at pagmamahal." Tahimik silang nagyakap sa gitna ng silid. Ramdam ni Kyla ang lalim na pagmamahal ng ama na matagal na niyang hinahanap. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon, kaligayahan, pasasalamat, at konting pangungulila sa mga nawalang taon. Ngunit, bago pa man nila ganap na mapag-usapan, napatingin si Don Armando kay Dominic. "Dominic, ipaliwanag mo rin sa anak ko kung paano gamitin ito ng matalino. Hindi ko gusto na ang yaman ay maging dahilan ng problema, ngunit ang pagkakataon para makatulong sa iba." Tumango ang binata at marahan niyang inilatag ang mga plano at legal na proseso. Si Kyla, bagaman overwhelmed, ay nakaramdam ng panibagong kasiyahan at pag-asa. Sa wakas, kahit papaano bumawi si Don Armando sa puso at buhay ng anak niya
at sa kanyang natitirang mga araw. Sa loob ng silid, habang pinagmamasdan ni Kyla ang ama, naisip niya, ang yaman ay pansamantala, ngunit ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hanggan. Dumating ang huling umaga sa buhay ni Don Armando. Tahimik ang silid. Ang tanging tunog ay ang marahang hininga ng matanda at ang patak ng oras sa malaking orasan. Nakatabi si Kyla, hawak ang kamay ng ama. Ramdam ang tibok ng puso sa bawat sandali. Anak, Kyla, mahinang tinawag ni Don Armando. May ngiti sa labi. Salamat sa lahat. Napaluha si Kyla, hindi makapagsalita sa bigat ng damdamin. Pa, wag po kayong magsalita ng ganito. Ngunit alam niyang hindi niya mapipigilan ang panahon. Nakita ni Kyla ang pagod sa mga mata ng matanda. Ang dahan-dahang pagbaba ng hininga. Lumapit siya sa kanya. Hinaplos ang buhok ng ama. Pa, mahal po kita. Ngumiti si Don Armando, isang mapayapang ngiti na tila nagbubukas ng lahat ng sugat ng nakaraan. At mahal din kita, anak. Salamat dahil kahit sa huling sandali ng buhay ko, ay naging masaya at kumpleto ako. Sandali sila nagyakap at sa simpleng haplos na iyon, naipasa ni Don Armando ang lahat ng kanyang pagmamahal at pag-asa sa anak na matagal niyang hindi nakasama. Pagkatapos, dahan-dahan siyang huminga, humupa ang bawat pagod ng katawan at sa huling sandali, nakapikit siya ng may ngiti sa labi. Ang kanyang mga huling hiling, ang maramdaman ng pagmamahal at maiwan ang anak na ligtas at masaya, ay natupad niya ng buong puso. Tumayo si Kyla, huminga ng malalim at tiningnan ang silid na ngayoy puno ng liwanag. Hindi siya nalungkot lang. Ramdam niya ang inspirasyon ni Don Armando na patuloy na mabuhay. Hindi dahil sa yaman, kundi dahil sa pagmamahal, kabutihan, at pagkakataon na baguhin ang mga nagkamaling nakaraan. Ipinasa na rin sa kanya ni Dominic ang mga legal na dokumento at bagaman may bigat ang papel, mas mabigat ang aral na iniwan ng ama. Ang pagmamahal ay mas mahalaga kaysa kayamanan. Ang bawat sandali na may pagmamahal ay hinding-hindi nasasayang. Sa mga sumunod na linggo, sinikap ni Kyla na ipagpatuloy ang pangarap ng ama, ang tumulong sa mga nangangailangan, magbigay ng pagmamahal sa kapwa at maging ilaw sa mga pusong naliligaw sa dilim. Ang silid ni Don Armando ay naging alaala ng pag-ibig at inspirasyon, hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng nakasaksi sa kanilang kwento. At sa bawat umaga, habang tumataas ang araw, ramdam ni Kyla ang presensya ng ama sa kanyang puso. Isang paalala na kahit ang buhay ay may hangganan, ang pagmamahal at kabutihan ay walang katapusan. Ang huling hiling ni Don Armando na maramdaman ng pagmamahal, papatawad at maiwan ng kanyang anak na masaya ay natupad. At si Kyla, bilang anak at tagapagmana ng puso at aral ng ama, ay magiging inspirasyon sa bawat pusong naghahanap ng liwanag sa madilim na mundo. Makalipas ang ilang taon, ganap na nagbago ang buhay ni Kyla. May sarili na siyang pamilya at maayos na buhay. May asawa na siya, si Marcus, isang mabait at mapagmahal na asawa na palaging sumusuporta sa kanya. At may anak silang lalaki, si Arman, na napakabibo at puno ng sigla, na siyang nagbibigay ngiti sa bawat araw nila. Ang negosyo nila ni Marcus ay lumago, hindi lamang dahil sa sipag at talino, kundi dahil sa prinsipyo ni Kyla. Ang tagumpay ay mas makabuluhan kapag nagagamit ito para makatulong sa kapwa. Isa sa pinakamahalagang proyekto nila ay ang pagtatayo ng Home for the Aged, isang tahanan para sa mga matatandang nangangailangan ng pag-aalaga at pagmamahal. Doon, bawat matandang pumapasok ay nakakatanggap ng hindi lang pagngangalaga
sa katawan, kundi pag-unawa, respeto, at ligayang pinaparamdam ng pamilya. Ang inspirasyon ni Kyla sa proyekto ay walang iba kundi ang ala-ala ng kanyang ama, si Don Armando Mondragon. Alam mo, Marcus, sabi ni Kyla habang tinitingnan ang mga matatandang naglalaro sa hardin, ang lahat ng ito ay para sa kanila, para sa mga pusong tulad ng ama ko, na minsang naglakbay na mag-isa, ngunit sa huli, natagpuan ng pagmamahal. Ngumiti si Marcus at tinhawakan ang kamay niya. Alam kong proud siya sa'yo, love, at proud din ako. Nakangiting saad ni Marcus bago niyakap ang asawa. Si Arman, sa kanyang murang edad, ay mabilis nang natutunan ang halaga ng kabutihan at malasakit. Lagi niya tinutulungan ang kanyang mama sa mga simpleng gawain sa Home for the Aged, mula sa pamimigay ng pagkain hanggang sa pagkwento ng mga simpleng kwento para mapasaya ang mga matatanda. Tuwing gabi, bago matulog, si Kyla ay nagdarasal, nagpapasalamat sa buhay na mayroon siya ngayon. Sa bawat ngiti ni Arman, sa bawat lumalagong negosyo, at sa bawat matatandang napapasaya sa kanilang proyekto. Ramdam niya ang presensya ng kanyang ama, ang mga aral, pagmamahal, at inspirasyon na iniwan ng kanyang papa ay patuloy na nagiging gabay sa bawat hakbang niya. Hindi man niya naranasan na makasama ang ama sa mga tagumpay na ito, ramdam niya ang kanyang pagmamahal sa bawat sandali. Ang buhay ni Kyla ngayon ay puno ng pagmamahal, tagumpay at inspirasyon. Isang patunay na kahit ang pinakamadilim na kabanata sa buhay ay maaaring magbukas ng liwanag at pag-asa sa buhay. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo akong samahan sa mga story na nais kong ibahagi sa inyo. Kung nais nyo po ang mga ganitong kwento, ay comment lang po. Maraming salamat po.